Hi guys, today we will solve another problems in trigonometric limits. So this is our example. What is the limit of sine cube x over sine x minus tan x as x approaches to 0? Ang una natin gagawin dyan guys is i-simplify muna natin yung form into sine in terms of cos x and sine x. So itong tan x, alam naman natin na sine x over cos x to. So i-substitute lang natin dyan. So magiging sine cube x over sin x minus sin x over cos x na yan. Yan. Iisahin mo lang to as fraction. Kagaya nito. Sin cube x over. So ito, i-minus mo to. I-minus nyo to. Iisahin nyo lang yan ng fraction. Cos x. So cos x times sin x. So magiging sin x cos x na ito. Sin x cos x minus itong sin x. Yan guys. Usually, pag ganito yung form guys, ganito lang gawin nyo para ma-simplify nyo. So, then itong cos x, pwede natin itong ilagay sa ibabaw, di ba? I-multiply natin ang numerator at denominator ng cos x. Multiply natin itong denominator natin ng cos x. So, yan. Cancel itong cos x. So, yung cos x natin, pumunta na sa ibabaw. Yan. Over sin x cos x minus sin x. Yan guys. And then, pagkatapos niyan, i-simplify nyo lang tong denominator nyo. I-factor nyo ang sin x sa labas. So, magiging sin cube x cos x over sin x times cos x minus 1. Yan. Di ba? And then, makacancel tong sin x. Cancel. So, ang natira na lang dyan is sin squared x cos x over cos x minus 1. Yan. Yan na yung form natin. So, limit as x approaches to 0. So, pag sinab natin yung 0 dyan guys, still undefined pa rin yung function natin. Dahil cos 0 is equals to 1. 1 minus 1, 0. So, hindi pa to ang final mo. I-simplify pa natin yan ulit. Manumanuhin natin yan hanggang sa hindi na siya hanggang sa makakuha tayo ng value. So yan. Ano kaya ang gagawin natin dyan guys? So medyo nakakalito din itong limits guys. Marami kang i-consider at marami kang dapat gawin na hindi natin agad-agad ma-analyze. Kagaya nito, i-maximize mo lang ang paggamit ng mga identities at i-maximize mo ang paggamit ng mga trigonometric identities. Dahil dyan yung nag-umikot-ikot yung mga problem. Kaya nito, sin squared x. So, ang identities dyan is meron tayong 1 minus cos squared x, di ba? Ang sin squared x magiging 1 minus cos squared x yan, di ba? Galing yan sa identities natin na sin squared x plus cos squared x is equals to 1. I-transpose lang natin yung cos squared x para maging equals to sin x yan. Sin squared x. So, yan. At dito na lang natin ilagay yung continuation. So, magiging 1 minus cos squared x na yan guys. Times cos x over cos x minus 1 as limit of x approaches to 0. Yan. So, and then alam natin guys na itong 1 minus cos squared x is a perfect square, di ba? Perfect square yan. Pwede natin yung gawing 1 minus cos x times 1 plus cos x times cos x over cos x minus 1. Yan. So, kaya ginamit natin itong ganito. Dahil kung i-full method mo to guys, babalik din niya sa 1 minus cos squared x. So, dito guys, makacancel natin itong 1 minus cos x dito at itong cos x minus 1. So, gawin lang natin yung 1 minus cos x 1 plus cos x times cos x over ilabas lang natin yung negative guys. So, magiging 1 minus cos x na siya. So, dito makacancel natin to, di ba? So, magiging limit as x approaches to 0 ng 1 plus cos x times cos x over negative 1. Di ba? So, ito guys, magiging so, since hindi na ma-identify yung equation natin dahil hindi na magiging 0 yung denominator natin, so pwede natin yung i-direct sub itong x0.
So magiging 1 plus cos 0, di ba 1 guys? 1 times cos 0, still 1 over negative 1. So yung answer natin is equals to negative 2. Yan lang siya guys.